Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa amang sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, before tayo mag-start, as usual, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, and also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. E also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? E also i-greet natin ng happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! E also mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Borley, Shirley Fernandez, Carclia, J. Tiberio Pilayo. Nandyan rin po si Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Bia Bibar. Okay, so mga ka-DDS, did you miss me? Hey, di ba ang sarap ang asar ngayong araw mga kababayan? Kasi ang kahapon, panalo ang taong bayan. Panalo rin po si Attorney Kaufman. O, di ba mga ka-DDS? Diba si Kaufman mga kababayan? Kasi ang kanyang kaso hinawakan kay Digong dyan sa ICC mga kababayan, manalo or matalo, nagkakapera pa rin itong si Kaufman. So diba si Kaufman mga kababayan? At saka inuto rin ni Kaufman itong mga ka-DDS natin at saka ang pamilya Duterte. Nauto mga kababayan kasi alam ho ni Kaufman na wala talagang patutunguhan at saka tagilid talaga ang kaso ni Digong dyan sa ICC, ipinagpatuloy pa rin. Eh syempre pirapirahan eh. So ang huling halakhak ay nandyan kay Kaufman mga kababayan, ang nag-iiyakan ang mga ka-DDS. Kahit diba ilang araw na sila na nag-pray mga kababayan, ilang buwan, ilang araw, meron pa mga rally, meron pang prayer rally daw, diba? Pero hindi sila pinaboran ni Lord Jesus Christ. Bakit si Ivan? Hindi pinakinggan. Bakit? Kasi alam ho ni Lord Jesus Christ na hindi sa kanya sila nag-pray mga kababayan. Kanino si Ivan? Malamang sa kanilang puon na si Digong at saka si Kibuloy. So hindi pumabor sa kanila ang panahon mga kababayan. Hindi sila pinakinggan ni Lord Jesus Christ. So, diba? Makailang beses ko na yung sinabi dito na tayo or kayo mga ka-DDS, mag-pray kayo sa totoong Panginoon. So, ano ang nangyari? Yan tuloy ang appeal ni Digong na interim release, wala. Denied, rejected, unreasonable. Diba noon mga kababayan, na-reject na ho yan, pero nag-file kasi ng motion for reconsideration ang kampo ni Digong nang babakasakali, diba? Meron pang ibinigay na 3 grounds mga kababayan. Pero ano nangyari? Nilampaso lahat, diba? Ang 3 grounds, rejected, denied, unreasonable. Iyakan ang mga ka-DDS. So ngayon mga kababayan ko, itong mga DDS nagsisihan ngayon. Dapat na talaga eh. Diba? Tanong ho yan sa mga kababayan natin. Sino ang dapat sisisihin dito kung bakit hindi pinagbigyan ang interim release kay Digong? Walang iba ho yan. Ang kapwa rin po ng mga DDS supporter at ang pamilya Duterte mga kababayan at lalong-lalo na ito ring si Digong. Una, si Digong mga kababayan, meron na ho yung ginawa na admission at saka confession doon sa mga hearing sa Senate, sa Senate Blue Ribbon. Senate Blue Ribbon ba yun? Basta sa Senado mga kababayan at saka doon sa Kongreso. Meron ho yung ginawa ho na confession at saka admission. Kitang-kita ho natin yung lahat. Nakita rin po yan sa international media mga kababayan. At yan rin po yung nakaabot mismo sa ICC. Anong ginawa ni Digong? Ipakita ko sa inyo mga kababayan, itong ating recap kung ano ang ginawa ni Digong doon sa Senado. For more details, let's watch this. Lahat itong sa right side ko, puro commander ng death squad yan. Yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Ang sinabi ko, ganito, encourage the criminals to fight. Pagka lumaban, patayin ninyo. Hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawad, pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. Lahat itong sa
right side ko, dumaan ito ng Chief of Police, Police Director. Puro commander ng death squad yan. I thought there was no existence. Trabaho ng pulis yan. Yung isang senador, yan ang nakaupo dyan, si Senator De La Rosa. Death squad rin yan. Because they were police directors handling the controlling crimes in the city. Lahat yan sila, ito, si Danao, ayan o. Nagdadasal kasi sa kasalanan niya siguro. Magkano bang, ilan bang pinatay mo? Ito, De La Rosa. Tanungin ko sila ngayon, tanungin ninyo, openly lahat yan dumaan pagka-police chief, pati yan si Gamboa. Tanungin ninyo, ang sinabi ko, ganito, prangkahan tayo, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan, buhay yan. Ayan ang sila, yan ang instruction ko. Pati yan si Kuy. Encourage, pati yan si De La Rosa, encourage them lumaban. Pagka lumaban, patayin ninyo para matapos na ang problema ko sa siyudad ko. Noong na-presidente ako, ganun rin sa command conference. Diyan sa Malacanang. Gusto ko lang pong ipaalala sa ating lahat na seryosong usapin ito. At tiwala ako sa chair ng subcom na seryoso tayo dito. At hindi ko po na-appreciate ang napaka-casual na mga sagot ni dating presidente tungkol sa patayan. At tumatawa at pumapalakpak pa ang ilang kasama dito sa session hall. So siguro, tigilin na natin yung nakasanayan natin na normalize at gawing katatawanan ng patayan. Ngayon, sa tingin nyo ba mga ka-DDS, hindi yan ipinadala doon sa ICC? I don't think so. Ebidensya ho yan. At saka during po sa mga hearing, ikaw po ay under oath. At saka diba meron ka pang sinasabi dyan na I promise to tell the truth, nothing but the truth. Ibig sabihin, lahat ng mga salita na lalabas dyan sa bunganga mo, puro yan katotohanan. Magagamit yan against sa'yo or papabor sa'yo. Dalawa lang yan. Pero dito sa case ni Digong, against sa kanya. Kasi nga, meron sa ditong admission at saka confession. So yan po yung magagamit bilang ebidensya doon sa ICC. So tatanungin natin ulit ang mga ka-DDS natin. May chance ba na manalo ang kaso ni Digong? Wala na. Napakahanap na. Meron ho siya mga sinasabi dito. At yan po ebidensya against sa kanya, mga ka-DDS. Gets na ba natin? Kaya napakalabo na kahit alam ho ni Attorney Kaufman na wala talagang laban ang kaso ni Digong, ipinagpatuloy pa rin. Bakit? Pira-pirahan ho yan, di ba? Ang huling halakhak nasa kay Kaufman. Ginamit lang ang mga ka-DDS, ginamit lang ang pamilya Duterte. So ngayon, isa rin po dito sa sisisihin mga kababayan ang mga ka-DDS rin mismo. Bakit? Kasi dahil dito sa kanilang pasmadong bunganga na walang ginagawa kundi inaakusahan nila na binayaran daw ng ating gobyerno, binayaran daw ni PBBM yung ICC mga kababayan. Diba? Napansin nyo ba ang kanilang mga comment ngayon? Nabigyan daw ng mga maleta mga kababayan. Nabigyan ng mga maleta yung ICC, gunggong talaga eh. Alam nyo, dahil ho yan sa mga ka-DDS, kaya ganyan ho ang naging resulta ng hearing doon sa ICC mga kababayan. Sila dapat ang sisisihin dito. At saka unang-una, sino ba ang napalabas ng mga sinasabi na kinidnap daw si Digong ng taga-ICC mga kababayan? Diba pamilya Duterte at ang mga Duterte cronies mga kababayan? So sila po dapat ang sisisihin dito. Ngayon, meron nag-away doon ho mismo sa labas ng ICC mga kababayan doon sa Dahig. Itong DDS na to, kinontra niya ang opinion ng kapwa niya DDS. Sila po ay nag-away-away mga kababayan. So iparinig ko muna sa inyo or ipakita ko sa inyo ang nangyari doon sa labas ng Dahig mga kababayan.
So do my visit in care. Let them agree. No, you are not agree with me because trillion ang niwakaw ng BBM. Yan pong dapat iwasan natin. The chamber thinks that magugulo tayo, mag-create tayo ng problems. Nobody. The big heavy-handed President Marcos must be. One more is enough. Marcos is enough. Duterte must be released. Because he's the president, he's the big power. In Netherlands, 80 years old, must be out in jail. Let him free. That is after sa desisyon ng ICC mga kababayan. So sila po'y nakagulo doon. Siya po'y natake ng taytok. Alam niyo ba yung taytok? Nagkaroon ng tayo yung utok mga kababayan. Diba? Yung isa, yung lalaki, DDS yun. Siya pinayuhan mga kababayan na yun daw ay dapat iiwasan. Kasi makikita ng ICC Chamber na sila ay manggugulo lang. Itong mga ka-DDS mga kababayan. So ang dapat itong sisisihin, mismong mga DDS rin. Mga DDS, supporter mga kababayan. Kasi walang kwenta talaga eh. Lahat ng mga lumabas sa kalang bunganga, puro kasi fake news. Puro kasi katarantaduhan mga kababayan. Puro kasi pang-aakusa. Do you think hindi yan makikita ng ICC? I don't think so. Diba? Lagi ho yang nakikita at lagi hong nagmomonitor ang ICC sa ginagawa ng mga DDS mga kababayan. At meron hong translator mga ka-DDS. Meron silang translator. Kapag magtatanong yung ICC kung ano ang pinagsasabi ng mga ka-DDS nila or natin, ka-DDS natin, ipinapatranslate ho yan ng isang Pilipino. So dyan nila malalaman kung ano ang mga pinagagawa ninyo. Ang dapat sisihin dito, kayo. So ngayon mga kababayan, alam niyo ba na meron nag-post po na DDS na sinisisi niya dito itong si Sara Duterte. So ang sabi niya mga kababayan, una, sabi niya, "Hoy, ikaw ICC, isa ka din siguro sa nakinabang sa malita ng bangag ano, aminin mo na, ikaw ICC makinig ka. Mas malakas kaming taga Davao. Kaya namin kayong lusobin dyan." Lulusobin daw ng taga Davao ang ICC mga kababayan, gonggong talaga eh. So ngayon sabi niya, pwede ba wag na magsalita kahit kailan si Inday Sara? Siya kasi nagpapahamak sa lasi, ano bang yung lasi? Nagpapahamak kay Tatay Digong nila mga kababayan. So sinisisi nila dito itong si Sara Duterte, which is tama ang kanyang sinabi. Mismo sinabi yan ng isang DDS mga kababayan. Sinisisi niya dito itong si Sara Duterte. Kasi nga ang nagpapagulo dito at nagpapahamak kay Digong sa kanyang kaso, si Sara Duterte, itong si Polong, pamilya Duterte at ang mga DDS. Kaya ngayon sila ay nagsisisihan na mga kababayan. O di ba may taytok talaga. Sa ngayon, ang nakakatawa, nung nakaroon na dito ng desisyon na hindi pinaboran ang appeal na interim release kay Digong, iyakan sila mga kababayan. O di ba? Tatay Digong at saka merong iyak na emoticon. Tapos sabi pa niya, pag hindi daw nakalaya si Tatay Digong ngayong araw, kakain daw siya ng itats mga kababayan. Kakain daw siya ng itats. O di ba nakakatawa talaga itong DDS no? Kasi dyan sila mahilig. Magsasabi kasi sila ng una mga kababayan. Dyan sila mahilig eh. Inuunahan kasi nila. Kasi itong sinabi niya before ang desisyon ng ICC. So ngayon, meron ng desisyon na rejected ang appeal nila na interim release kay Digong. Kumain na ba siya ng itats mga kababayan? So tayo manawagan, kumain ka na ng itats. Nakakatawa talaga eh. So isa rin po dito sa anggulo mga kababayan kung hindi or kung bakit hindi pinaboran ng taga-ICC at Chamber of Appeal yung panawagan ng kampo at saka yung appeal ni Digong na interim release dahil daw ha, according dito sa opinion ng isang reporter mga kababayan, dahil daw hindi napakita si Digong during doon sa judgment mga kababayan. For more details, let's watch this. Tinabla na ng Appeals Chamber yung pong unang ground sa request for interim release ng dating Pangulo dahil isa pa rin daw siyang flight risk. Una na ang binasura ng pre-trial chamber ng ICC ang hirit ng kampo ni Duterte. Nahaharap sa kasong Crimes Against Humanity si FPRRD dahil sa kanyang madugong war on drugs. At patuloy tayong nakaantabay sa ICC proceedings sa The Hague. Sa ngayon, Pinky, ni-reject na ng Appeals Chamber yung actually the 3 grounds have already been rejected no, according to our latest information. Okay. O kanina narinig natin binabanggit ng Appeals Chamber
at sinasite nila na meron pang existing network of political supporters si dating Pangulong Duterte na maaaring gamitin para siya ay makapag-abscond, yung word na ginamit, o makatakas. Kaya yan ay naging basis ng appeals chamber para i-reject yung kanilang apela doon sa pag-deny sa kanyang interim release. So, ibig sabihin, Pinky, mananatili siya sa kanyang piitan, no? Doon sa The Hague. Malaking katanungan din, Willard, para sa ilan, ay kung bakit nga hindi din nagpakita si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil, gaya ng kinuwento natin kahapon, if he showed up, or if he is there right now, present, this would be the second time that we will see him since he first appeared doon sa pre-trial chamber. Kung ating pong tatandaan yung kanyang paglabas doon sa March 14, if I'm not mistaken, ayun lang po yung para patutuhanan yung kanyang pangalan, na nandun siya, sino siya, at siya ba talaga si Rodrigo Duterte. Mga personal circumstance lang, ano? Pero ngayon, winave niya ang kanyang karapatan na marinig mismo ng personal. So ang kumatawan lang sa kanya ay ang kanyang abogado na si Nicholas Kaufman. So tama, ano? Magandang tanungin, bakit kaya ayaw niya magpakita, even virtually, ano? Papayag naman ng korte kung gugustuhin niya. Because remember, the first time it was virtually that the former president appeared. So, again, of course, malaking bagay po ito para sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. And of course, doon sa marami ding nanonood na yung kabilang kampo, syempre, magkabilang kampo po yan, doon sa mga lawyers at doon sa biktima ng mga yung mga lawyers ng mga biktima rather. Yes, so at tinimbang din ng appeals chamber, no? Binanggit din kanina, Pinky, na siya ay isang dating pangulo at nahalal muli bilang mayor. Kaya naging kumbaga factor 'yon para i-deny ng appeals chamber. Kumbaga nakita ng korte na meron pa rin siyang kakayahan na umasa sa kanyang network of supporters para maging isang flight. Alam niyo ba mga kababayan ko, nung binasa na kahapon ng judge ng taga-ICC tungkol sa kanilang judgment sa appeal na interim release kay Digong, wala akong natindihan. Pero meron lang mga kababayan, yung lang word na deny or rejected. Wala talaga eh. Yan kasi ang problema mga kababayan kapag hindi tayo law practitioner. Kaya nang binasa kahapon ng judge sa kanilang judgment, walang tindihan si Ivan. Pero happy ako na nabanggit na yung denied mga kababayan. O, di ba? So, kaya nga napapakita ako dito ng vlog ng mga abogado mga kababayan kasi ayaw ko dito na magaling-galingan. Ayaw ko dito po na papabida-bida na kahit legalidad na yung usapin, para ka pa rin hong law practitioner. Para ka pa rin hong expert sa law mga kababayan. Ibahin nyo si Ivan. Kaya nga napapakita ko dito ng vlog ng mga abogado kasi mas maganda mga kababayan na galing ho mismo sa kanila yung explanation. At yan po yung makatotohanan. At sila po ay credible na mag-explain mga kababayan kapag legalidad na. Hindi po credible si Ivan. O, diba? Gets na ba natin mga ka-DDS? Sa ngayon, isa rin po dito sa dahilan mga kababayan, siguro lang, ito po ay analysis ng isang abogado kung bakit hindi pinagbigyan ng interim release itong si Digong. For more details, let's watch this. Lumabas na ang COMELEC resolution tungkol sa 30 million campaign donation ni Lawrence Lubiano kay Senator Chis Escudero. At ang sabi ng COMELEC, wala daw violation. Kasi daw, si Lubiano nag-donate in his personal capacity. Hindi raw galing sa kumpanya niyang Centerways Construction. At iba raw ang Mr. Lubiano sa Centerways. Nako, pero sobrang mali ito. As in sobrang mali na nakakadismaya. Balikan natin ang Section 95C of the Omnibus Election Code. Sobrang linaw ng batas. No contributions directly or indirectly shall be made by any natural or juridical person who holds contracts or subcontracts with the government to supply services or to perform construction. The keyword is directly or indirectly. Ulitin ko ha, directly or indirectly. Directly means ikaw mismo, gamit sariling pera mo, kung contractor ka, hindi ka pwedeng magbigay. Indirectly means gagamit ka ng ibang tao or entity para magbigay ng pera. Hindi rin pwede yon. Hindi ka pwedeng gumamit ng dummy. Kunwari, ibibigay mo sa kapatid mo, tapos sa pangalan niya ipapasok ang donation. Bawal yan. Kunwari, pinalabas mong galing sa ibang negosyo, tulad ng buy and sell, bawal pa rin yan. At higit sa lahat, hindi ka pwedeng magtago sa likod ng corporation.
Kung ang negosyo mo ay may kontrata sa gobyerno, hindi mo pwedeng iwasan ang batas sa pamamagitan ng ibang pangalan, ibang account, or ibang palusot. Ang sabi ng COMELEC, Mr. Lubiano is not Centerways and Centerways is not Mr. Lubiano. Tama ito. Sa corporation law, meron nga namang ibang personality ang tao at ang kumpanya. Pero this is election law, not corporation law. The rule here is about conflict of interest, not juridical personality. Ang gusto pigilan ng batas ay yung situation na ang taong kumikita mula sa gobyerno, directly or through his company, ay nagbibigay ng pera para manalo ang kandidato. Influence buying yan. That's corruption waiting to happen. Kasi magkakautang ng loob ang politiko sa kontraktor. Kaya syempre, sa kanya ibibigay lahat ng kontrata. So kahit mong sabihin mong personal funds, if your company lives off government contracts and you're the owner or decision maker, indirect contributions yan. Remember that the phrase directly or indirectly means that you cannot do through yourself what the law forbids your company to do. Basic election law yan. At dapat alam ng COMELEC yan. Lumakas ba ang kaso laban kay Digong dahil sa COMELEC resolution in favor of Chis Escudero? Napakalinaw ang batas. Bawal mag-donate sa kandidato ang government contractor directly or indirectly. Pero sabi ng COMELEC, walang violation. This resolution proves the point of the ICC. Ito mismo ang punto ng International Criminal Court. Sabi nila, they don't step in kung functioning ang judicial system ng bansa. Pero ang Pilipinas daw walang working justice system kasi daw kapag ang akusado ay in power, bias, takot, captured or bulag sa mali ang justice system natin. Ito na nga, may batas na malinaw. Directly or indirectly, bawal magbigay ng campaign funds ang kontraktor. Pero pilit pa rin ginawa ng paraan para makalusot tong si Escudero. If a simple election law can be twisted to protect the powerful, what more yung libo-libong ordinaryong Pilipino na pinatay sa war on drugs? That is exactly why the ICC says that our justice system does not work. Kung ganito ang sistema, paano mo maasahang makakamit ng ordinaryong Pilipino ang hustisya? Kaya yung sinasabi ng kampo ni Duterte that there is no need for the ICC to step in because we can handle it ourselves, obviously, mali, di ba? Kaya huwag tayong magtaka kung bakit ayaw maniwala ng ICC. Kung dito pa lang hindi na kaya ituwid ang mali, paano pa yung mga kaso ng extrajudicial killings? Well, there is one good thing about this terrible COMELEC resolution. At least, pinalakas niya ang kaso laban kay Digong. Isa rin po sa dahilan mga ka-DDS kung bakit hindi papayagan ng taga-ICC ng interim release itong si Digong. Bakit? Nakita ba natin itong si Bato? Diba si Bato de la Rosa nagtatago ngayon na hindi pa nga verified ang kanyang warrant of arrest sa kanya mga kababayan. Nagtatago na, diba takot na takot talaga eh. Siya po ay nag-absent. Ilang araw na ho siyang absent dyan sa Senado mga kababayan. At pati nga diba si Senate President Tito Soto galit na sa kanya mga kababayan. At saka dismayado kay Bato de la Rosa. Bakit? Kasi unang-una, according po kay Tito Soto, hindi niya binigyan ng permission or hindi humingi ng permission itong si Bato de la Rosa sa kanya na mag-leave mga kababayan. Meron nga diba na plenary budget doon sa DND yata yun if not mistaken. Wala doon itong si Bato de la Rosa mga kababayan. At siya po ay humingi ng chairmanship sa committee na yon pero hindi nagpakita itong si Bato de la Rosa mga kababayan. So siya po ay nagtatago na kahit sinabi ni Atty. Torion na hindi daw natatago ang term na pwedeng gagamitin dyan para sa atin, nagtatago pa rin ho yan. Siya po ay sumibat mga kababayan. Diba? Kung ako magsasabi, siya po ay natakot, siya po ay sumibat, siya po ay nagtatago na mga kababayan. Yan po ang right na word na sasabihin namin, Atty. Torion. Diba? Itong si Bato de la Rosa, diba sabi pa niya mga kababayan na handa niyang asamahan si Digong doon sa dahig? Nasaan na ang kanyang sinasabi na handang-handa niyang sasamahan si Digong doon sa dahig mga kababayan? Ano nangyari? Diba biglang nawala mga kababayan na duwag bigla? Dahil Katarlianes ang duwag mga kababayan, di ba? Hindi pa nga verified ang kanyang warrant of arrest nang tatago na. Bakit? Kasi alam niya mga kababayan ko, alam niya na simulat sa poll, tagilid na ho ang kaso. Tagilid ho yan.
ang kaso ni Digong. Alam niya yan mga kababayan. Ang kanya mga sinasabi tungkol doon kay Trillanes na, come on Trillanes, di ba? Ano po sabi? Kanya pang inaasar mga kababayan. Antang sa Tagalog yung hagit, parang hinahamon pa niya si Trillanes mga kababayan. Yung paghahamon niya on live during sa press con para lang sasabihin ng kanya mga followers at mga oto-oto na mga tanga na mga didis mga kababayan na ganun katapang itong si Bato de la Rosa. Ganon kagaling itong si Bato de la Rosa. Walang kinakatakutan itong si Bato de la Rosa. Pero takot naman pala sa warrant of arrest mga kababayan, di ba? Takot naman pala kay Trillanes. At saka mga kadidiis ko, ang dapat ninyong sisisihin dito, hindi ang ating gobyerno, hindi si President BBM. Ang dapat ninyong sisisihin dito, yung nag-file ng kaso kay Digong, kay Bato de la Rosa, kay Bongo, at saka kay Sara, at saka meron pang isa mga kababayan, ang dapat sisisihin ninyo si Trillanes kasi siya po ang nag-file ng kaso doon sa ICC at hindi si President BBM. Gets na ba? I'm sure hindi, kasi gunggong kayo Kasi nga yung utak nyo meron ng taytok. Hindi nyo kasi maintindihan na kahit anong gagawin namin dito na explanation, na klarong explanation at yun po ang totoo, hindi ninyo paniniwalaan. Bakit? Kasi ang nasa utak ninyo at saka yung nakarecord dyan sa inyong utak, bring him home. Diba? Poon si Digong. Kahit anong gagawin ho ng gobyerno na explainan kayo, walang mangyayari. Bakit? Kasi anandyan na sa utak ninyo, iuwi si Tatay Digong. Kasi siya ay meron ng edad. 80 years old na. Wala dang ginagawang masama si Digong. Wala bang ginawang masama si Digong? Diba, gonggong talaga So yan po ang rason kaya hindi talaga papayagan si Digong na bibigyan ng interim release. At saka may nakita ko na balita mga kababayan, I forgot lang kung sino nagsabi nito, na diba si Sara Duterte ay pumunta siya ng Australia, meron pang lugar yun mga kababayan, na para naghanap siya ng lugar na pwedeng mag-ampon kay Digong kung sakaling siya ay papayagan ng interim release. Lahat ng lugar na yung mga kababayan, hindi pala pumayag. Hindi pala pumayag mga kababayan. Ang ibig sabihin, walang ibang lugar ng handa na aampunin itong si Digong kapag meron siyang interim release mga kababayan. Pati nga yung China, hindi pumayag mga kababayan. At saka yan po nakita ko sa vlog yata ng isang DDS yun. Hindi pala pumayag mga kababayan. So walang chance na bibigyan ng interim release itong si Digong. Iyakan ang mga DDS, di ba? So we are very sure mga kababayan na mas lalong iinit yung rally bukas. At meron rin po nakita dito na posibleng gagawin nila bukas mga kababayan, di ba? So ngayon, before tayo magpapatuloy mga kababayan, siyempre i-acknowledge muna natin ang ating top 5 commenters, ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section. So, nanguna po si Robel Ferrer Official, mayroon siyang 43 na mga comments. Nandyan rin si Sam Pagita, mayroon siyang 37 na mga comments. Bika Marquez, mayroon siyang 16 na mga comments. Nandyan rin si Uzay Netting, mayroon siyang 15 na mga comments. And Amelia B. Manlungat, mayroon siyang 10 lahat na mga comments. Okay, so thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila, nanguna na ng comment, si Bella Bautista, Ising Mariano, Elena Solano, Rose Harris, Maria Marilyn Imbido Bautista, Mones Borromeo, Ninita Umale from Bustos, Bulacan. Nandyan rin si Florencia Danias, Gina G. Hi to Rosana Khan from Riyadh, Saudi Arabia. Maydan from Sydney, Australia. Nandyan rin si Maglo from Seattle. Jaisan Joseph Wong. Roy Vidal. Maris de los Reyes from USA. Kasama rin natin si Fidenciano Mispiros. Marcelo Opiniano from Canada. Remy Nofel. Si Risa Force. Preciso Leasing. And hi to Myra Domingo. Okay. So nga mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo kung gaano kasinungaling itong si Zaldico. At siya nga pala, yung after po sa desisyon ng ICC mga kababayan, di ba nakita natin si itong pamangkin yata siya ni Digong mga kababayan, itong si Omar Duterte, si Congressman Omar Duterte. Nakita natin ang kanyang suot mga kababayan. Looks familiar ba?
Diba? The same po yung kulay ng trouser at saka yung undershirt niya mga kababayan. Shirt ba yan? Parang polo shirt yata eh. Diba? The same po yung kulay at saka sinuot mga kababayan. Idol yata niya itong si Zaldico. Diba? Kitang-kita natin kung gaano dito ka-idol ng mga DDS si Zaldico mga kababayan. Na nung una, talagang inaapak-apakan, tinitira, binira araw-araw at saka halos ano-ano nang mga masasakit na salita ang kanilang binitawan dito kay Zaldico mga kababayan. So ngayon, ginawa nilang hero, ginawa nilang idol mga kababayan, pati nga ang suot ni Umar Duterte, the same rin. O, di ba nakakatawa talaga eh. So ngayon, ipakita natin sa mga kababayan natin kung gaano kasinungaling itong si Zaldico mga kababayan. Kasi nga di ba, meron ng desisyon, meron ng balita na yung AMLAC mga kababayan, gin-freeze yung worth 4 billion pesos in cash na nakita doon sa 205 ka-bank accounts ni Zaldico mga kababayan. Isipin nyo, 205 lahat ng mga bank accounts sa 17 lahat ng mga bangko mga kababayan. Meron siyang 205 na bank accounts sa 17 lahat ng mga bangko. Ako nga, isa lang aking bank account mga kababayan. Yes, isa lang po aking bank account. Pero si Zaldico, ang dami. 205 mga kababayan. Ibig sabihin, merong kalokohang ginagawa itong si Zaldico. Nasaan na ang kanyang sinasabi na dumaan lang daw sa kanya yung pera mga kababayan? Diba? Dumaan lang daw sa kanya yung pera. Wala daw siya nakuha o natanggap kahit piso mga kababayan. Maniniwala tayo doon. Tapos ngayon, nakita na natin na 205 lahat yung bank accounts ni Zaldico. So, ibig sabihin, siya po'y napakasinungaling mga kababayan. Mga ka-DDS, napakasinungaling ho ni Zaldico. So, ipakita ko sa inyo mga kababayan itong pahayag ni PBBM. For more details, let's watch this. Ngayong araw, inutasan ko ang DOTR at saka yung CAAP na makipag-ugnayan sa mga kaibigan natin sa Malaysia at saka sa Singapore. Dahil ang mga pag-aari na helicopter at saka aeroplano ay mukhang doon tinatago ni Zaldico. At nakarehistro po ito sa kanyang kumpanya na tinatawag na Misbis Aviation and Development Corporation. Ngunit nagkaroon na ng freeze order ang AMLAC, kaya lahat ng galaw at disposisyon ng mga aircraft na ito ay lalong-lalo na ngayon ay ipinagbabawal. Dahil kailangan natin ipalaman sa lahat ng mga pugante, hindi pwedeng gamitin ang mga ari-arian na galing sa kaban ng bayan na tinakaw ninyo para tumakas o umiwas sa batas. You cannot steal from Filipino people and expect to hide or fly away on your private jets. You have the money to run, but you cannot outrun the Republic of the Philippines. Kaya kayo mga pugante, umuwi na kayo. Ang payo ko sa inyo, hindi na kayo turista. Hinahabol na kayo ng batas. At isa pang development po, ngayong araw din kinonfirma ng DOJ na si Henry Alcantara ay nagbalik na ng 110 million sa gobyerno at sa loob ng 2 linggo ay magbabalik pa ng 200 milyon. This government intends to bring back every peso, every asset, every person responsible and return it to the Filipino people. Okay, so regarding dun sa sinabi ni PBBM mga kababayan na yung si DA, District Engineer Henry Alcantara ay nagbalik na ng worth 110 million pesos in cash sa ating gobyerno. So ipapakita ko muna sa inyo ang balita mga kababayan and after that, re-reaksyonan natin yan. For more details, let's watch this. Limpak na pera, 110 million pesos ang isinuoli na ng isa sa tinatawag na BGC Boys na si Henry Alcantara. Pero ayon sa gobyerno, kulang pa ito. Nagsauli na ng 110 million pesos sa pamahalaan si former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Bahagi ito ng kanyang restitution sa mga nakulimbat niya umano mula sa mga proyekto ng gobyerno. Nirepresenta siya ng kanyang legal counsel na si Attorney Emil Hoven. Ito po ay isang hakbang para po makamit natin yung katarungan. Kasi ang pagbabalik ng nakaw na pera o perang hindi kanla, pera po natin to eh. This is recovery of the people's money. Ang 110 million na ito ay bahagi lamang ng 300 million pesos na dapat ibalik ni Alcantara base sa itinakdang halaga ng pamahalaan. Pero wag po kayo mag-alala kasi ang patungkol naman
na yung kanyang discharge from criminal liability ay patungkol lang dun sa katapat na halaga na yon. Kasi hindi ho nagbibigay ang DOJ ng blanket immunity sa lahat ng iba pa. Kaya pag may na-discover po kami, di ba, na siya ay sangkot pa sa ibang usapin, na pag ibinangga namin sa aming datos, na, uy, teka, nag-withhold ka pala sa amin ng information. Meron ka pa, kasangkot ka pa rin pala dito. Diba? Hindi ho siya absuelto. Dediretso sa Bureau of Treasury ang sinauling pera kung saan bubusisiin at bibilangin ulit ng Land Bank. Sana naman ay maging dagdag na puntos iyon para sa kanya. Kasi nga tulad nun, para pinapakita naman namin na handa siya tumulong para sa investigasyon at maging testigo sa ongoing na mga investigasyon at magiging mga kaso. Sa kasalukuyan, si Alcantara at si former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo pa lamang daw ang probationary admitted sa Witness Protection Program ng gobyerno. Bagaman bahagi ang restitution sa titignan nila, hindi kaagad magagarantiya nito na agaran silang magkukwalify bilang state witnesses. Bukod kay Alcantara, ayon sa DOJ, pumirma na rin ng Memorandum of Agreement si former Undersecretary Bernardo kung saan nag-assign siya ng bank accounts para sa ahensya. Sa kasalukuyan, frozen ang accounts ni Bernardo at sumasailalim pa sa proseso. Pero ayon kay Acting Secretary of Justice Vida, naglalaman ito ng mahigit 7 milyong piso. Mga ka-DDS, ito'y first time in history sa Pilipinas sa ating gobyerno na merong nagsauli ng pera galing ho sa nakaw o galing ho sa korupsyon. First time in history sa Pilipinas at si PBBM lang ang nakagawa niyan. Kailan nyo ba narinig na merong gumawa ng ganyan sa previous administration? Ilalo na kay Digong, ang dami hong mga korupsyon nangyari mga kababayan. Malaking korupsyon ang nangyari sa panahon ni Digong. Pero meron bang nagsauli ng pera mga kababayan? Wala. Meron. Doon lang papunta sa kanilang bulsa. Diba? Tingnan nyo kung gaano katapang si President BBM. Hindi siya weak. Siya po'y napakatapang ho na presidente mga kababayan kasi binangga niya lahat ng mga sindikato, lahat ng mga kurap sa ating gobyerno. Kinaya ba ni Digong yung mga sindikato sa kanyang panahon mga kababayan? Diba? Kinasuhan ba niya? Ipinakulong ba niya? Wala. Kasi siya ay tuta ng sindikato. Siya ay takot sa mga kurap na mga opisyal sa ating gobyerno. Kasi siya rin ay kurap na government official or presidente mga kababayan, itong si Digong. Ibahin nyo si PBM. Wala siyang ni sino-sino dito, walang kalyado-kalyado. Kapag ikaw ay tiwali, pananagutin ka talaga. Tingnan nyo, meron nang ibinalik na pera mga kababayan. Hindi yan nagawa ni Digong. O diba? So sino ngayon ang bangag at saka adik at saka kurap na opisyal? Walang iba si Digong. Diba? Iyakan ang mga DDS. So nga mga kababayan ko, isa rin po dito sa pang-aakusa ni Zaldico, diba dinawit niya si Efelisa mga kababayan tungkol doon sa mga agricultural products na daw kontrolado na pamilya Marcos ni President BBM at saka ni Efelisa yung presyo na mga bilihin natin na mga agricultural products mga kababayan. Siya na po ay sinagot dito ni Chu Laurel o Secretary ng DA mga kababayan. Ito rin po ang riskback ni Efelisa doon kay Zaldico mga kababayan at saka sa mga DDS na naninira sa kanya. For more details, let's watch this. Iginiit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na hindi palalampasin ang mga naging pahayag ni dating Congressman Zaldico na pawang walang basehan. Kasunod niya, ibinunyagti ng kalihim ang umano'y tangkang budget insertion ni Ko sa isa nilang tanggapan sa ilalim ng 2024 national budget. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Hindi kailanman nakialam ang ating First Lady. Ito ho yung confidential report na sinabit namin sa Kongreso. Wala ho ang pangalan ni First Lady dito. Napakasinungaling talaga. Mariing pinasinungalingan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang mga walang basehang paratang ni former Representative Zaldico kung saan ipinahinto umano ng kalihim ang Quinta Committee hearing patungkol sa investigasyon ng patuloy ng pagtaas ng presyo ng bigas noong nakaraang taon sa kabila ng pagbaba ng taripa ng imported rice. May pinakita daw akong isang confidential report na nakasad ang pangalan
ni First Lady Lisa Araneta Marcos mismo ang may hawak ng rice importers at involved sa rice smuggling, ito ho ay walang katotohanan. Fabricated lie ho to. Kung tutuusin aniya, Fabricated lie ho to. Kung tutuusin aniya, inirekomenda pa ni Zaldico na payagan ng 13 million metric tons sa rice importation sa bansa para bumaba ang presyo ng bigas sa merkado. Ngunit hindi ito pinahintulutan ng ahensya dahil magdudulot ito ng malaking pagkalugi sa mga magsasaka na umaani ng 20 million metric tons kada taon. Hindi rin pinayagan nila Secretary Chu Laurel at nooy Finance Secretary Ralph Recto ang zero tariff na hinihiling ni Ko para sa importation ng bigas noong nakaraang taon. 15% ang naging pinal na imported rice tariff reduction mula 35% dahil sa mataas sa presyo ng bigas sa world market. Itinanggi rin ng kalihim ng DA ang sinasabing pagkakasangkot ng kapatid ng unang ginang na si Martin Araneta sa onion smuggling. Hindi rin totoo na involved si Martin Araneta sa onion importation or any smuggling or importation issue. 2 taon na ho ako dito sa opisina ko, kahit isang beses ho walang binigay o walang request sa akin si Martin Araneta na for importation of onions or any agricultural commodities. Hindi ho katulad ni Zaldico. Issue sa supply and demand aniya ang nasa likod ng pagsipa ng presyo ng sibuyas noong 2022, kung saan 40,000 metric tons lang ang natitirang pulang sibuyas noong October 2022. Paliwanag pa ng kalihim, hindi rin kasi nag-import ng sibuyas ang DA kaya tumaas ang presyo ng pulang sibuyas sa 392 pesos at nag-peak naman ang puting sibuyas ang 700 pesos kada kilo. If may big-scale smuggling na nangyayari during that time, nakakasiguro ako na hindi tataas ng ganito ang presyo. Hindi ito logical. Wala rin daw nagaganap na hoarding ng sibuyas. Dagdag pa rito, isiniwalat ng kalihim ang hiling ni Zaldico na 200,000 metrikong toneladang allocation ng asukal para sa mga pinapapuran niyang kumpanya. Hiningi sa akin ni Zaldico ay kung pwedeng bigyan daw sila ng import allocation for sugar or 200,000 metric tons of refined sugar for the year 2024. Nagulat ako sa sobrang laki ng kanyang request. Alam nyo, ang estimate na kikitain sa 200,000 metric tons is 2 billion pesos. Hindi rin ito pinahintulutan ng DA dahil sa paglabas ng Sugar Regulatory Administration ng Sugar Order No. 2, Marso noong nakaraang taon. Hirit pa ng dating mambabatas na maraming importers ng isda ang nagrereklamo dahil kakaunting kumpanya lang ang umahawak sa importation at hindi sila binibigyan ng import permit kahit lean season. Matatanda ang pinangalanan ni Secretary Chu Laurel sa pagdinig sa House Committee on Appropriations noong Setyembre 5 na makailang beses umanong humihingi ng importation permit sa isda para sa 3 kumpanya na may 3,000 containers noong nakaraang taon. Yung isa is a ZC Victory Fishing Company. Well, sa investigation ko before pa, alam ko naman yung ZC doesn't mean Zaldico. It is a real fishing company based in General Santos. So the legitimate kind of fishing company, kaya lang, hindi sila dapat mabigyan ng 1,000 containers, di ba? They're not qualified for that. Ayon pa sa kalihim, pawang mga bogus ang 2 kumpanyang hinihingan ng import permit ni Zaldico, kabilang ang Baywatch and Ocean Power Aquamarine Products at FB St. Jude Fishing Company. May isa lang barko na maliit na nakatali lang, hindi nangingisda, pero humihingi ng malagyan ng another 1,000 at another 1,000 containers. They're not qualified. And basically parang paper fishing company to in an essence with one asset, parang ganun. Dagdag pa sa isiniwalat ng kalihim ang tangkang 2024 budget insertion ng dating kongresista sa Philippine Crop Insurance Corporation bago umupo sa posisyon bilang kalihim ng DA si Secretary Chu Laurel na posibleng aabot sa 1.5 billion pesos. Dahil sa mga paratang ni Ko, handa ang kalihim na sampahan ng kasong cyber libel ang dating mambabatas. Pinili ni First Lady Liza Araneta Marcos na ituon ang kanyang pansin sa pagtuturo kaysa bigyan ng bigat ang tila teatrikong palabas na pakana ng ilang individual. Yan ang tila sagot ng unang ginang sa kanyang social media post ilang araw matapos siyang idawit ni dating Congressman Zaldico sa umano'y katiwalian sa agriculture importation. Anya, mas mabuti na magturo siya ng batas para sa future lawyers, lalo na kung paano talaga gumagana ang batas kung saan ang punto niyang
mahalaga ang katotohanan bilang pamantayan at ebidensya. Una nang itinanggi ng Agriculture Department ang mga paratang ni Ko at sinabing isa itong malaking kalokohan at malinaw na walang basihan. Samantala, ipinagmalaki naman ng unang ginang ang kanyang mga estudyante sa kabila ng mga pagsubok ngayong semestre. Lagi anyang dumadalo ang mga estudyante sa klase na handa, mausisa at sabik na suriin ang mga pinakabagong jurisprudence. Yari, si Saldico mga kababayan kasi meron rin po siyang cyber libel na kaso. O, diba? Tiba-tiba siya sa kaso mga kababayan. So ngayon, dahil napag-usapan natin at saka nabanggit natin si Efelisa mga kababayan at saka si President BBM, dito na tayo sa ipinakalat na video, deepfake speech na audio mga kababayan. Ipinakalat ho, ito'y fake news. Pinakalat ng mga DDS na kung saan si Efelisa daw at saka si PBBM ay nagganon daw. Parang group na SEX mga kababayan, yung naganunan at saka grupo daw mga kababayan. So ginawa nila ng piki na video gamit ang deepfake speech na app mga kababayan. So ngayon, ang original na video mga kababayan at saka may kasamang audio, sinamahan nila ng merong malakas na music. Like for example, ito po. So ayaw ko lang ipagpatuloy mga kababayan kasi yung music, copyrighted siya, copyrighted. Tsaka yung music na yung mga kababayan, parang tinabunan kasi, intentional siya para hindi masyadong rinig yung pinag-uusapan doon sa audio mga kababayan. Na according ho dito sa napakalat ng video na to at saka audio na to ay si PBBM daw at saka si Efelisa. So ang ginawa ko mga kababayan, tinanggal ko mismo yung music para marinig natin ng klaro yung conversation daw na speech ni PBBM at saka ni Efelisa mga kababayan. At saka alam nyo ba kung sino yung una nakita ko na vlogger na nagpakalat ito? Itong vlogger na nandyan sa Hong Kong. Itong si Jojo Connect TV mga kababayan. So na-trace ko, ang source pala ng video na yan ay si Dean Chase, yung vlogger na kalbo doon sa California mga kababayan, yung kaibigan ni Maharlika, siya yung source ng video na yan. At saka dito mga kababayan, ipapakita ko muna sa iyo ng konting portion lang sa sinabi ni Dean Chase and after that, yung video na wala ng audio. For more details, let's watch this. Pero napagtanto ko po na karapatan po ng bawat mamamayang Pilipino na malaman kung ano pong klaseng mga tao ang nasa loob ng Malacanang. Kasi po karapatan po nating malaman kung nasa maayos po na pag-iisip ang Pangulo natin to lead a country. Kasi hindi po isang, dalawa o tatlong buhay lang ang minamanage niya. Ang dami pong buhay. Buong bansa, buhay ng mga mamamayang Pilipino po ang nasa linya nito. Dapat po tayo magalit, dapat po nating pilitin kasi ito po ang only way na malaman natin kung nasa tamang pag-iisip po ang Pangulo natin. Again, this video is up for interpretation and it's totally up to you. I think I can't take this. I think it's too big. You love this, right? Oh yeah. Oh, diba? 1,000%. Yun ay deepfake na speech mga kababayan. Yun ay AI. Yun ay 100% piki talaga. Tapos tinan nyo sinabi ni Dean Chase mga kababayan, it's up to you to decide daw. Yung kanyang ipinakita daw na video is only for presentation. And it's up to the followers niya na mga tanga at bobo to decide mga kababayan. Doon pa lang sa last niyang sinabi mga kababayan na hindi siya sigurado na si PBBM yon or si Efelisa. Kasi siya mismo nagsabi, it's up to the viewers daw na mag-decide sa video na yon. Ako na ho magsabi, Dean Chase, isang sampal to na malaki na yan ay piki. 1,000 piki na piki. Kasi doon sa kanyang ipinakita ng una mga kababayan, meron kasing music. Tinabunan kasi ng music mga kababayan para hindi masyadong klaro yung speech, para hindi masyadong klaro yung quality ng voice ni FL at saka ni PBBM daw mga kababayan. So ngayon, dahil wala ng music, klarong-klaro. Diba mga ka-DDS? 1,000% it's a deep fake. So ngayon mga kababayan ko, ito na po yung aking i-forward doon sa taga-PCO and also sa NBI.
Yes, i-forward ko na po yan. Dapat talagang sampulan mga kababayan. At saka hihintayin natin dito kung ano yung magiging sagot ng palasyo dito sa ipinakalata naman ni Dinches mga kababayan. At saka hihintayin natin kung ano ang kanilang gagawin dito na hakbang para kay Dinches. Alam niyo ba ang sabi ko sa taga-PCO mga kababayan na sana kakansilahin ang passport dito ni Dinches. Sana kakasuhan ito si Dinches and after that, kakansilahin ang kanyang passport mga kababayan. Kasi yan po ay paninirang puri. Yan po talaga ay mabibigay dito ng sedisyon mga kababayan. Kasi pinapainit nila ang rally bukas, November 30. Correct me if I'm wrong mga ka-DDS. Diba? Dapat talaga sampulan ito mga vlog na to kasi sumusubra talaga eh. Diba? Ang sarap pitikin sa tinga mga kababayan. So hintayin lang po natin ang magiging desisyon ng palasyo at saka ng NBM mga kababayan. So i-greet muna natin. Nandyan po si Hop Shinobi from South Korea. Kasama rin natin si Ashin from Greece. Phil Macabato from Toronto, Canada. Nandyan rin po si Tono de los Reyes, Josephine Gallego, Margie Yada from Hong Kong. Kasama rin natin si Luisito Niedo, Flaviana Abila from Vancouver, Canada. Nandiyan rin po si Sonia Tiston, Vida D, Brenda Cabato, Ophelia Agbulos from Israel. Hi to Sweet Dams, Elizabeth Bacolcol. Kasama rin natin si Albert Miranda, Emel Porto, Idna, John Wins, Jesusa Corazon Relasyon, at saka nandiyan rin po si Banchang Hamis. Okay, mga kababayan ko, ipapakita ko sa inyo ulit yung faith healer, si Maganda mga kababayan, kasi meron siyang nakikita dito na hindi maganda sa posibleng mangyari bukas sa rally mga kababayan. For more details, let's watch this. Natalakayan natin, no? This is something an urgent message, no? Para sa ating President na si President Bongbong Marcos Jr. Ano kaya nga makakagilap? Ano kayang mensahe ng ating mga gabay ang ating makikita, no? At ating maibibigay mensahe sa ating manonood, no? So there's something guys with the Ten of Swords, with the sabotage. Oh my God. Unang bagsak ng baraha, sabotahe kagad. No, meron dito maaaring mag-betray sa kanya. O maaaring meron ditong sumabotahe at trumaydor sa kanya. And of course, there's a Five of Swords. Now, there's a Five of Swords with the self-sabotage. So, ibig sabihin, mag-ingat siya sa mga pinagkakatiwalaan niya. Na naman again and again. So, let's see additional messages. Na parang tatanggalin niya to. No, I see something na parang tatanggalin niya to. And of course, there's a chart with an action movement. Magkakaroon ng changes sa development, sa situations, no? Kumbaga, there's a two joining forces na maaring magbigay ng informations, no? Magbigay ng pagbabago sa sitwasyon na to. Now, at the same time, there's something, guys, with the Ten of Cups, with the happiness. Now, there's something family-related na maaaring magiging masaya at magiging maayos na about sa family matter, no? Let's see. And there's a Six of Wands for victory. Bagay na maaaring magtagumpay. Bagay na maaaring mag-succeed na. What is additional messages? Now, represent with the Three of Pentacles for collaboration. So, mag-ingat siya sa mga taong nakakasalamuha at mga nakakausap niya dito, no? Mag-ingat siya sa mga kumbaga nakakahalubilo niya. And this is something, guys, with the King of Cups. Yung kumbaga si Ferdinand Bongbong Marcos, no? This is something very devoted daw, no? Very supportive. No? This is something a person na maaaring mag-betray sa kanya. Lalaki to na maaaring trumaydor sa kanya dito. Lalaki na maaaring trumaydor sa kanya. No? Maaaring mag-betray sa kanya. So, let's see. What is additional messages? Because there's something, guys, with the Two of Swords. So, there's something indecisions na may mga bagay na parang nahihirapan na siya mag-decide o nahihirapan na siya magtiwala. Oh. Let's see what is the Chariot card. Represent what? This is something, guys, with a full card. This is something in new beginning. So, maaaring magkakaroon talaga ng bagong simula at panibagong pag-asa dito. Maraming paparating na changes and development. No? May pagsubok dito. Parang sinusubukan din ang kanyang pananampalataya at tiwala. So, let's see what is the Ten of Cups. Represent with the Devil card. Oh my God, there's an hidden intention with the family-related. Oh my God, no, family-related. The family matter. Now, parang meron dito, guys, na merong balak sa kanyang pamilya. Mag-ingat po siya. Now, there's a Devil card.
na merong hidden intention sa kanyang pamilya. Mag-ingat po. Now, let's see. Additional messages with the Six of Wands. Represent guys with the Queen of Pentacles. Being maturity. Now, being mature enough and being grounded pagdating sa pag-manage ng finances. So, parang sinasabi dito na maaaring magtatagumpay siya sa mga plano niya. No, kailangan mas maging mature na siya dito. Parang mature na way na parang hindi na siya para way na magtitiwalang muli, no, pagdating sa mga budget. No, kumbaga siya mismo nagka-clarify. Let's see what is the additional messages with the Three of Pentacles. Represent with the King of Swords. So this is something, guys, with a stop the pattern. Puputulin niya yung mga bagay na alam nang hindi nagsiserve. Naputulin niya yung mga bagay na hindi nakakatulong. No? Mas magiging wais siya dito. What is the Ten of Swords? Because the King of Cups. Represent with the Nine of Pentacles. There's something, a blossoming. No? There's something, a blossoming. Maaring lumago at lumakas na ang finances. No? Oh my God, meron talaga dito na maaring related about sa tao na to with, na may tatrader sa kanya lalaki. No? So let's see. Wait lang, guys. Now, there's something with an Empress card. This is something, babae, no? May babae ditong, kumbaga, wag siya magtitiwala, no? May babae dito na maaring, kumbaga, tumaydor sa kanya, o maaring, kumbaga, ano siya, parang siraan, ganon. No? Gamitin siya, ganyan. Merong babae dito. Mag-iingat siya. With, Chariot card, because the Fool card. Represent with the Temperance is something of perfect timing. So, paalala sa kanya ng ating divine na lahat ng bagay nito na sa tamang panahon at tamang pagkakataon na kailangan niya magtiwala at kumalma. Ooh. What is additional messages with the Ten of Cups and the Devil card? Parang there's a divine intervention din. Paalala sa kanya dito na huwag siyang masyado magtitiwala ng lubos. No, there's something, guys, with the Nine of Cups. There's something, wish fulfillment. Bagay na parang matutupad na. No, ano man yung bagay na kanilang gustong mangyari, no? May pilit na sinisiraan talaga with the Devil card. No, there's a 10 and 9. This is something happiness and wish fulfillment. So this is something a positive, no? Nahaluan na negative that because of this hidden intention. Na may taong may balaks na hindi maganda kaya hindi nag-fulfill. Ano man yung bagay na to pero makatutupad pa rin. No, pilit mang hadlangan, mairaraos at talagang mangyayari pa din. Now, there's the word. May babae talaga dito na maaring, kumbaga, related about sa rally. So, kumbaga siya yung nagko-control. No? May mga binabayaran siya dito. No, related sa ibang bansa din dito. No? So, sinasabihan dito na ng ating, nakita nyo? Kung sino to? Oh, guys. No? Ano yung nasa earrings niya? Letter B. Oh. No, letter V. Oh. Nakita nyo? May letter victory. So, there's a possible na yun ang pinaka first ng kumbaga first name or something na ito yung ginagamit niyang pangalan. Ganon. There's a victory. So, let's see. Kilala niyo yung sinasabi ko, no? So, let's see. This is something, guys, with the King of Wands, something a vision na unti-unti na raw makikita at masisilayan. No, at magiging maganda na raw ang magiging kahihinatan dito. Magiging mas matalino siya sa mga desisyon niya. Dahil kasi parang pinapakita dito na meron mga tao na may yung healthy boundaries. No? Kumbaga meron siyang mabubuong mga tao na mapagkakatiwalaan talaga. So, let's see for the outcome. So, for the outcome, this is something that Three of Wands awaiting for a result, awaiting for a shift. Lalabas ang resulta. No, may lalabas ang resulta dito. Oh my God, ito yung pinapakita dito na yung dinadawit siya. Na lalaki dito, no? Kumbaga yung nag-betray or parang sinabotahe siya dito. No, parang pinapakita dito na uuwi talaga siya sa Pilipinas, no? Itong lalaki na to, there's a species. Nakita mo yung may isda, sa gilid, na nagre-represent na parang may malansang plano or mayroong hidden agenda kung bakit
niya sinasabi yung statement na ganon. No, may, kumbaga, ang malansa, di ba, alingasaw at alingasaw yan, yung baho na yan, ganon. So, kahit anong pilit na itago, anong pilit ng magsinungaling, lalabas at lalabas ang katotohanan. There's a Three of Swords. Sabi ko na nga ba, may babae talaga dito, no? Na wag siya magtitiwala dito. There's a Three of Swords. Something na insecure or maaaring there's something pain, na may balak sa kanya. No, balak na way na parang siraan, ganon. No, wag siya magtitiwala dito. No, there's a Two of Wands. This is something at choices. Piliin na lang yung mga taong pagkakatiwalaan niya. No, mas maging aware na siya sa mga informasyon na dumarating sa kanya. Alam nyo guys, meron ako na-sense dito na maaring nag-i-email sa kanya tong tao na to, gumagawa ng kumbaga dummy accounts, no, para magbigay ng information, pero there's something kumbaga hidden intention, hindi totoo yung sinasabi dun sa kanya, no? And there's a magician. Oh, there's something manifestation with the power of God. Ano man yung bagay daw na ginawa, no? Ano man yung bagay na balak na gawin sa kanila, there's a bounce back. Babalik lang to sa kanila. Now, let's see what is the Six of Wands. What is the Queen of Pentacles that represents the world? Represents with the Four of Swords. Now, there's some intuitions, no? Kumbaga sinasabi dito na kumbaga, aray ko, nakita mo yan, na parang hindi makatulog tong mga nagbabalak sa kanya na related about sa ibang bansa. Babae ito na konektado sa kanya, konektado dun sa, ito sa babae na ito konektado sa ibang bansa, na maaaring may plano about sa sa rally, no? This is something, guys, with the Four of Swords. Nakita niyo yan kung paano ka-depressed at stress yan. No, kumbaga sumasakit ng ulo dahil hindi nag-work yung mga plano nila. At itong plano na naman ito, hindi siya magsasucceed. Oh, there's another plan. May plano na naman sila for the second, third time around. Ganon. And because there's something, guys, with the Seven of Cups. This is something, guys, that's lot of opportunities. At marami nga pang opportunities na darating. At may na-sense pa ako dito with the other side, na mayroon ditong dalawang lalaki na maaaring, kumbaga, nag-uusap na kung paano guguluhin. No, parang lilinlangin, no, ang isipan ng mamamayang Pilipino. So, pinapakita dito, nag-drawing na sila. No, kumbaga, binibigyan na ng sketch, no, ano man yung balak nila. So, maaaring may part talaga na manggugulo talaga. Pero I feel something na hindi sila magsasucceed. Now, flop na naman to. So, let's see. Ano yung mga possible na mangyayari ngayon, no? Dahil marami nag-request kasi, diba, hindi na tayo nakapag-reading last ilang days na rin. Na may nag-request na about dito kay PBBM. At the same time, yung parang last reading ko na maaaring nakarating yata sa kanya na naging aware din. Parang kung yung nabasa natin doon, parang nagkaroon ng ano sa kanya, additional message, ganon, or information. So, let's see, ano mga kaganapan pa, no, sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos ang ating mahagila. Now, of course, there's something, guys, with the Eight of Pentacles, there's something of focus. Now, there's a Page of Cups. Kumbaga ito, kumbaga pinapakita dito na nakafocus siya sa kanyang ginagawa. Now, of course, there's a King of Pentacles at mas secure na siya this time. Now, mas nagiging maingat na siya. Now, and of course, there's something of Ace of Wands. May plano. No, ibig sabihin, may mga plano pa siya dito. No, na mayroong related about sa bundok. No, yung na-flood, naalala nyo na may na-flood na lugar, na binaha. Nakita nyo yan? Na may bundok. Nakita bundok, bahay, and flood. Something like that na malapit doon. Ito yung plano niya. May plano siya dito about this location. I don't know kung saan province to. May plano siya doon. And of course, there's a Five of Cups, something na meron, kumbaga, may mga part dito na parang hindi niya matanggap, gano'n, na-disappoint siya sa mga nakikita niya, gano'n. Let's see, it is, because there's a hidden agenda. Kasi parang, meron kasi ditong mystery, parang nakatago, na madidiscover pa niya. Na marami pa siyang madidiscover dito. No, meron pa siyang madidiscover about sa may mga tulay. No, sa mga kalsada. May mga matutumbok pa siya ditong, kumbaga, hindi lang sa flood control issues. No, marami pa siyang mabubulabog dito na about sa corruptions.
And there's something na parang mag-ano siya, no? May nasense ako dito, nakikita niya parang laptop. Nakita niya, hawak niya na laptop. Na parang meron ditong mananariwa issue about sa laptop. Let's see additional messages. And there's something with a strength, with a confidence. So ngayon, no, malakas at matapang na siya. So parang ngayon mas nagiging matibay siya. Alam niya kasi yung mas lumawak ang sandigan or maaaring pinaninindigan niya or kumbaga yung mga tao sa paligid niya alam niyang sumusuporta na sa kanya. Wow, that's good. So let's see. Additional messages pa tayo dito. Ano yung mga yung mga balak sa family, no, ni Pangulong Bongbong Marcos, magsasaksid ba sila? So, because let's see, there's something guys with the Six of Pentacles. Oh, no, very secure daw ang ating Pangulo, no? And this is the Six of Pentacles. Yung kanyang pamilya, no, secure at magiging balance naman daw, pero pagbabayaran daw ng mga taong, kumbaga, may balak sa kanila. Oh my God. Let's see additional messages. There's something of Four of Pentacles. So, this is something protection. No, may, kumbaga, mas nagiging secure siya dito. No, pinoprotection ng, mayroong bagay na parang iingatan dito. Now, there's something the Moon card. Merong bagay na marireveal eh. No, kaya, bagay na gusto nilang pababain sa pwesto kasi may tungkol about sa pera talaga. Malaking pera pa. No, na maaaring maungkat dito. So, let's see additional messages pa tayo. Anong kaganapan pa, no, sa kanya administrasyon ng ating mahagilap? Na magtutuloy-tuloy ba ang kanyang term? Or maaaring matapos ba ang term niya? There's a Race of Swords, something breakthrough. So, ibig sabihin, tatagumpay siya dito. No, there's something Nine of Wands. Magtiyaga lang siya dito. Nakikita niyo parang countings. No, na parang marami pa siyang kailangan. Nakailan na siya, nakailang ano na siya dito, baston, na parang marami pa siyang bagay na pagdadaanan dito na kailangan niyang maharapin pa, konting tiyaga pa. Now, there's an Ace of Swords with a breakthrough. Magtatagumpay siya, magbibigay ng kaliwanagan to, no, sa mga mamamayang Pilipino. Bagay na makikita nila yung ginagawa ng ating Pangulo, no, sa ating bansa. So, ano pang mga bagay na mangyayari at magaganap, no, sa kanya dito? Then of course, ano yung mga balak ng mga tao sa paligid niya, no, para magbigay ng informasyon sa kanya dito. May mga tao bang may balak sa kanya at anong mga plano nito? Maaaring magtagumpay ba ang mga plano nila? So, there's a Ten of Wands. So, there's something burden, no, mabigat na raw, no? Mabigat na raw ang kanilang mga daladalahin, no, yung mga tao na to. And there's a Page of Pentacles, there's a plan, no, may plano pa talaga sila dito. And there's another, kasi may mga offer pang darating, no, ibig sabihin, no, merong, see, there's a something tower moment, sisirain talagang ang kanyang administrasyon, no, administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, na ito yung mga taong kalaban na to, maraming offer na darating, maraming kumbaga magbabayad talaga sila, nakita may pera, na may tungkol talaga sa pera para bumigat, no, para maisip ng tao na pababain to. Kumbaga, itong ginagawa nila is pagpapahirap, no, sa ating bansa, na para makita na pababain si Pangulong Bongbong Marcos dahil unti-unti na hindi nila alam na may ginagawa yung Pangulo na para mapunan, no, kung naman yung bagay na ginagawa nila, no. Let's see additional messages. Additional messages pa tayo. Ano pa yung mga possible? There's a Kingman. May ipit dito sa sitwasyon. Na ibig sabihin dito, maglalaglagan talaga sila. Na maaaring pinapakita dito na kung sino man madidelates din yung mga balak nila. There's a Kingman, no? Na para madidelates yung mga balak nila at may ipit, may makukulong, no? Yung mga kumakalaban kay BBM dito, no? Yung mga tao may balak sa kanya, may makukulong. No? See, there's a Knight of Swords. Nakita niyo? There's a Knight of Swords, no? Parang bigla siyang maiipit sa sitwasyon, hindi niya matanggap na ilalaglag siya, hindi niya matanggap na parang pagtutulungan siya dito, no? Parang bigla siyang iiwan sa ere, ganon. No, merong ganong scenario dito. So, let's see additional messages for last message. Ano yung bagay na urgent na dapat malaman ng ating Pangulo? Let's see.
Now, there's a 2 pentacles with a balance, no? And this is something the lovers or urgent message na pinapakita dito na maging balance at mag-ingat ang ating Pangulo, no? Ang kanyang, yung mag-asawa, no? Mag-ingat silang dalawang mag-asawa dito dahil there's a friend, no, with the 6 of Cups or this is something family related. Mag-ingat siya dito, no? Kapatid man to or pinsan, mag-ingat siya dito. Or kahit na sino, basta relatives niya na malapit dito, there's an Ace of Pentacles na may hidden agenda about sa malaking pera. So, ibig sabihin ito, insecure sa kanya. No, merong hinahabol or meron siyang bagay na ayaw makuha, no, ng ating Pangulo. No, may malaking perang involved. Ano ba tong malaking pera na to? No? And there's a 5 of Wands. So, there's something, inggit. There's a 5 of Wands, competitors, kompetensya. No, this is a Queen of Swords, babae. No? Babae itong may inggit sa kanya. Alam niyo na kung sino to. No? Talagang pinipilit dyan sirain ng ating Pangulo dahil sa inggit. No? At may balak pa with itong mag-asawa na to, may balak siya dito. No? Kaya kailangan mag-ingat siya. Huwag siya magpapabudol, magpapaikot siya dito. Kasi ano to para magiging siya maghugas ka, may magbabalat kayo or maaaring kumbaga lalapit ulit to itong babae na to lalapit ulit siya dun sa president natin na parang nagkamali siya, ganyan, ganon. Mag-ingat siya kasi there's a hidden intention. Na mag-ingat siya dito. Hindi magiging maganda. Itong balak man itong tao na to magtatagumpay. Though there's a 10 of Pentacles. And there's something that's not liliwanag. No, ibig sabihin, bago pa mangyari yun, matutuklasan na. No, malalaman na. May tungkol sa wealth No, ang hinahabol niya dito, siguro, na parang matanggal si Bongbong Marcos sa pagkapangulo para kapag tumakbo siya, no, sa election or something na syempre Marcos siya, so related about sa kanya, baka hinahabol niya siya ang makakuha ng wealth. No, parang may sinasabi nila, 'di ba, na mayroon daw tong makukuwang tubong yaman, no, na para sa mga Pilipino, na ito yung hinahabol niya. No, bagay na magliliwanag, na malalaman na kaya pala yun yung very something greedy, no, grabe. So, let's see, what is additional messages? Yun yung habol niya. So, kaya siya naiinggit. No? Grabe naman siya. So, let's see. What is the magic of her messages, advices? So, represent with a spiritual teacher. So, oh my God, ibig sabihin dito, nanonood siya ng mga reading. Nanonood siya ng mga tarots, no? And of course, parang meron dito about sa spirituality. So, naniniwala siya about sa spiritual. And this is something, ask for what you want. So, let the universe, no? Kumbaga, humihingi siya ng gabay sa ating pong may kapal. Talaga nagdada siya every single day. No? Talagang humihingi siya ng gabay. There's a spiritual teacher, guys, no? Naniniwala siya sa albularyo. Naniniwala siya sa manggagamat. So, ibig sabihin ito, baka nanonood to ng mga reading natin. Talaga, pero may nakarating sa atin na nanonood daw, nakakarating daw ang videos ko doon sa kanya. So, thank you din dahil nakakatulong tayo sa kanya, diba? Para ma-motivate natin siya, para malaman niya na bago pa magganap yung gano'n, na iwasan na, ganyan. So, guys, huwag kayong magsasawa mag-share ng videos ko, lalo-lalo na dito. Dahil malaking tulong to. Not of course, at the same time, para mapalawig natin at mapalawak natin, no, ang mga kamalayan ng mga Pilipino sa mga nangyayari sa ating bansa, diba? And there's something avoidance. No? May mga bagay siya dito na kailangan niyang harapin. No? There's something a belief. Oh, sabi ko na there's something facade. Belief. May nagbabalat kayo. Mag-ingat siya, no? Ito yung mukha, parang there's a mask, na parang mag-ingat siya dito kasi meron siya ditong taong lalapit sa kanya, ganon. Mag-ingat siya. For synchronicities tayo. For synchronicities, represent what? And this is soulmate. Oh, soulmate sila na person niya. So, parang all against the odds, no? Marami man tutol sa relasyon nila, talagang, diba? Alam nila yung pag-ibig at pagmamahal. There's a wheel of fortune. There's something, a blessing coming in. Now, this is something destined to happen. So, lahat ng bagay nito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Parang bagay na lilinisin muna, no? Kumbaga, kailangan niya maranasan to, mapagdaanan to, kasi bagay na kailangan niya mapagdaanan, maramdaman,
maliwanagan sa lahat ng mangyayari dahil itong bagay na ito yung magiging pundasyon niya. No, dahil sa naranasan niya sa mga susunod na eksena, hindi na mauulit yung ganong senaryo dahil alam niya na. Diba? Ang galing. Oh my God. Ito, kukunin natin sa pinaka-upper layer lang. And of course, there's something guys with keep your eyes on your target intention. So, sinasabi dito na tumutok siya sa kung ano ba talaga intention niya. No? Yun ang tutukan niya. And there's a God in charge. So, talagang ginagabayan siya ng ating Panginoon. No? Talagang, oh my God, there's a spiritual teacher and there's a God. Talagang pinapakita dito na there's a spiritual guides talaga. Diba? Naginagabayan siya sa lahat ng plano, sa lahat ng bagay na ginagawa niya. Ganon. Huwag siyang magpapatinag. Ano ba talaga intention niya? Kasi yung puso niya napakapuro. No? Na maganda ang intention niya sa Pilipino. No? Gagabayan siya dito. This is something guys with diba? Guys, with the Jesus loving all things whatsoever you shall ask in the prayer believing you shall receive. Lahat daw ng mga bagay daw na ipinagdadasal niya, kung ito ay mga bagay na naniniwala siyang matatanggap niya, makukuha niya ito ay ayon sa kalooban ng Diyos. Diba? Yun. So let's see what is the shadow work of his and what? What is the shadow work? Represent with explore feelings. So be authentic. No? Dwell into insecurities and unresolved emotions. So, bagay na kailangan niyang, kumbaga ipakita yung sarili niya no? Ipakita yung galit niya. Kung galit siya, ipakita niya. No? Kung naiinis siya o nagiging masaya siya, ipakita niya. So, bagay na kailangan niya i-explore yung nararamdaman niya dito. Ganon. Kasi parang may mga bagay na kinikip-kip din siya dito. Parang, dahil sa pagiging mabait niya, no? Kumbaga, hindi niya magawang magalit, no? Ganon. Grabe. There's something clarifying for a life situation. There is a clarifying for a life situation. Kasi pag hindi niya pinakitang nagagalit siya, or kumbaga, hindi niya pinapakita na, hindi niya nagugusto yung mga ginagawa, ulit-ulit yun eh. Kasi, alam nila na hindi sila papatulan nito, hindi sila lalabanan nito, ganun. Kasi the more na ganun yung pinapakita ng ating Pangulo, no, the more na parang i-small-smallin siya, napapakita na weak siya, ganun. Kumbaga, ipakita niya na rin talaga na kaya, kumbaga tumayo siya dyan bilang Pangulo, na ipapakita niya na yun nga, no, na kaya niya, ganun. No, yun yung mga taong nag-akusa sa kanya, hindi na way na parang patulan niya in a good way, no? Kumbaga, sinasabi dito na gawan niya na ng action, no? Wag niya nang, kumbaga, ipasawalang bahala pa. And there's something, guys, with a cavern of secrets. No, marami pang bagay na madidiscover dito. Marami pang nakatago sa likod dito. Oh, ano kaya yun? Very spicy, guys. So, let's see what lies beneath to the future. Okay, there's something, guys, with a setting the record straight, no? Kailangan on point. Kailangan niya tutukan na naman yung bagay talaga na gusto niya, no? Direct to the point dapat siya dito. Iaayos niya or maaaring inaayos niya na, no? Lahat ng bagay, sistema, eksena, no? There's a settings na sinasabing system, diba? So, binabago niya na yon, inaayos niya na, no? Diretso na. Talagang pinapakita niya dito na kung ano ba talagang plano niya, kumbaga, diba, diba tuloy-tuloy yung lakad niya. Kapag may mga bagay o taong bumabato sa kanya, kapag nagpa-apekto siya dyan, hihinto siya. So, babagal. So, kailangan tuloy-tuloy lang. Deadma siya sa mga bagay na sinasabi sa kanya. So, yun yung bagay na ginagawa niya. Diba, hindi niyo napapansin? No, bawat binabato siya ng binabato, hindi niya pinapatulan ng eksena. Bagkus, kung ano ba talagang target and intention at plano niya, dun siya tumututok. Galing, no? Very intelligent talaga ang ating Pangulo. Napakatalino. Grabe. So, guys, once again, guys, this is something urgent message na para sa ating Pangulo, no, na si President Bongbong Marcos Jr.
Okay, so kasama rin natin si Lucia Generalao, Mege Bom, Sally Banguardia. Nandiyan na rin po si Agapi Jan Lagon, Mika Marcos, Jico Jerry Cabreros, Angelo Pantorilla. Hi to Sally Abuan Mills, Ruben Basinga Salindong, Titus Ferrer. Nandiyan rin si Amparo Carpio San, Apple Nash, Omali Erlan, Lorita Alvarado, Rix Abergas. Hi to Apple Nash, Doy Ignacio, Lorna Villanueva, Elsa Hoffman, Kasin Oralcid. Nandyan rin kasama natin si Mama Recres Hernandez and hi to Narciso Quijano. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Panginoon, sa iyong kamay namin ipinagkakatiwala ang aming bansa at ang aming Pangulo, si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ipagkaloob mo sa kanya ang lakas ng loob, karunungan sa bawat pasya at puso na puno ng katapatan at malasakit para sa mamamayang Pilipino. Ilayo mo siya sa kapahamakan, sa mga mapanlinlang na tao at sa mga persang nais magpabagsak sa kanyang adhikain para sa bayan. Balutin mo siya ng iyong banal na proteksyon at naway lagi siyang gabayan ng iyong liwanag at kalooban. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan and I hope to see you again on my next video. You are the shelter, you are the shield. Through every battle, your power revealed. Clothe him with courage, surround him with peace. Lead him with wisdom, your grace never cease. We lift his name. Stand tall, your spirit